po si Daniel Moreno po. Maganda po. Sa bagong tipan po yun, Iglesia ng Diyos ng Buhay. Haligi sa buhay, sa haligi ng katotohanan. Sa matandang tipan po, Kapisanan, Tulungan, Kongregasyon, Church, o Tetragrammaton. YHWH, Reviewed, Epaulet, tawag. Sa tungkong panahon, ito ay Yahweh. Ngayon, natutuwa po ako kasi alam ko po, uulanin kami ng tanong. Masaya po yun. Natutuwa po ako doon. Kasi unang-una, no, bilang matuwid na Kristiyano, no, na anak ng Diyos, diba? Dapat open tayo sa tanungan. Sabi nga ng ating kapatid na Apostol Pedro, diba, na handa tayo sumagot sa mga tanong. Unang-una, itong salitang Biblia naman na ito, itong Biblia, alam naman natin, hindi lang naman yan ang kasulatan sa buong mundo. Kung tayo matuwid, meron tayong kapatid ng mga Muslim, Quran. Diba? May mga barata, may Grand Sahih, diba? May mga guru nenna. Diba? Dami-dami kasulatan sa buong mundo. Pero, palilitan lang natin yung discussion kasi 20 minutes lang. Diba? Doon tayo sa Biblia. Opo. Ayun, tatay. Ayan, eto, ganito po kami. Natutuwa ko kasi nakalagay dito end times. 2,000 taon na mula nung panahon ni Cristo. Bigyan po na lang ng mga sample Biblia. Ako po Katoliko pininyagan. Dito po po pare, tapos may pare. Lagi po namin nakikita sa cross. Ano ka ba naka sa taas? Ano yan? Nakasulat sa taas? Henry. Dumating po ang mga kasirang 15th century, March 14, 15th century, Portuguese na si Magellan. Henry po ang dala. Diba? Ano po ba ibig sabihin ng Henry? Jesus Nazarenos Rex. Bakit hindi ka agad J? Okay, for your information, pwede nyo i-research. 500 taon pa lang po na didevelop ang letter. Wala po pa nagkaibaya sa computer. Discover po ang computer, na po siya nag-evolve from stereo, pinapakinggan lang, hanggang sa isinama yung calculator sa gilid, tapos, di ba, typewriter. Kaya, ang Ama, na lumikha ng lahat, natutuwa naman ako sa aral din natin mga kapatid natin dito, nahati ko kasi yung lahi ni Cain. Tapos lahi din naman ng anak na tumatawag, pasimula mong tumawag sa pangalan ng Tetragrammaton, o Yahweh. Ayun ma, paano siya mapagiging? Anong panahon na yun? Ito yung sinasabi ng mga kapatiran natin na mga lahi ng pag tinignan ko, ginaygay mo po kay Mateo, kay Lucas, si Adan, walang ibang tatay kundi yung Diyos na may pangalan. Kasi sabi po ng ating Mesiya, no? Nagtanong sa kanya sa Lucas 11, yung mga disipulo ni Juan, nagkikasal din. Sabi niya, Panginoon, ito yung tawag sa Katoliko, the Lord's Prayer. Capital letter, Lord's Prayer. Turuan niyo rin po kami manalangin. Pakicheck mo to, 11 ng Lucas. Sabi nung anak, ganito kayo manalangin. Diba? Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan. Sambahin nawa. In English, hallowed be thy name. Kaya po sana, bakit may nawa? Kasi nung panahon niya, 2,000 taon na, alam po matatalino tayo, pero Pilipino tayo, hindi tayo Hebreo. Nung panahon niya, nagkataon-tawa yung anak ng Diyos, ang Hebreo rin, nasa ilalim ng kautusan, pinalaya ang kautusan yung mga kababayan niya, hindi siya nakilala na sarili kanya ng kababayan niya, pagpus, pinatay. Pero at least, nakasaling naman tayo na may bunga yun o kaya. Nakakalungkot. History repeats itself. Diba? Alam mo yan sa church na gusto sinasabi ng kapatid natin, dapat may church management, pero kasi yung money matters. Talagang money matters. Diba? Ang salapi, ang pag-ibig yan ay ugat-nagan ng kasamaan. Throughout the history ng church, si Apostol Pablo na hirap-hirap sa pangalan ng Diyos, sa pangalan ng anak ng Diyos, nagtayo sa Roma, Efeso. Kaya lang, mga tao tayo mga politiko. Mga tao tayo mga sagapa rin. Sabi nga ni Pablo, hindi ko sana nakilala ang utos ako, hindi sinasabi ng utos ako. Huwag ka mananakin. Hindi ka sa tao sakit. Diba? Parang nagsabi, lahat sakit. Okay? Si Pablo lang apostol sakit. Kaya sa church history, ito, laban na. Battle of the churches. Diba? Kaya na. Siyempre, mananalo dyan. Kumbaga ngayon, Estados Unidos, yung pinaka sa Roma. Emperado yan eh. Diba? Ang nakakalungkot dahil sa puso ng tao. Ang Biblia ng Old Testament, yan yung pangalan. Ang
namin, ganyan kalipis. At sinabi kong history repeats it. Nagpakilala yung ama kay Moses. Sabi niya, sige kung susugurin mo ako sa mga anak ni Israel. Tatanungin nila, umalis na nga ako, pababalingin mo pa ako sa Egypt. Anong sasabihin ko? Ano ang pangalan? Hindi niya sinabi, ano ang mga pangalan mo? Di ba? Ngayon, sa panahon natin, mahal ang pangalan. Diba? Brother Eddie Soriano, pangalan niya. Diba? Eddie Villanueva, Mike Velarde. Kaya sabi ng mga pakilala ka. Hindi na. Mas maganda makilala natin sino yung Diyos, Ama. Diyos, Anak. Kung sakali, mag-office mo tayo lahat. Pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal Espiritu. Kung mayroon pang pagkakataon, maintindihan natin yan. May seminar naman dyan. Iba ba yung bautismo sa pangalan, bautismo sa tubig, nakailang baptist, bautismo sa Banal Espiritu, siyempre bautismo sa apoy. Pero hindi yan topic natin. Gusto natin makilala yung Diyos na may lalang ng langit at lupa, na sabi ni Pablo, kaya rin ito, parang ganito sa Atenas, no? Napapansin ko sa lahat ng bagay na religyoso tayo, religyoso kayo. Pero at the end of the day, ang kalis niya, pero tao lang naniwala. Di ba? Parang walang pinagkaiba sa panahon ni Moses, out of 600 men na lumabas sa Egypt, di ba? Ilan lang nakapasok sa lupang pangako. Di ba? Di ba? What's in the name? Nakapasok doon, pangalan Joshua. Wow. Yun ang aming anak, Joshua. English pa siya? Hebreo pa siya? Tagalog pa siya? Tinanong natin si Jesus, English ba siya? Tagalog ba siya? O Hebreo ba siya? Punta tayo sa Jesus. Spanish ba siya? Tagalog ba siya? O Espanyol? Ngayon, magkatawin ko ako, mula ganitong batang maliit, hanggang sa mamamatay na lola, mula batang maliit hanggang mamamatay na lola, pag tinuro mo yung rebulto na ganyan, walang ibang pangalan yan. Yan si Jesus. Yan si Jesus. Okay. Natuto si pare rin si Martin Luther, gaya rin ng pinagaling ng mga kaparian. Sa kaparian, marami kang madidiscover mga sikreto. Nalaman niya, bawal. At alam na rin natin kasi open na ngayon kaya na masama sa magpasabi. Okay. Yung Nazareno, na Jesus, Nazareno na pinubuhat sa Quiapo, ang pangalan niya Jesus, di ba? May mata, inakakita, may bibig, inakarga. Lahat ng Catholic Orthodox, Catholic, Romans, Agripay, di ba? May Velarde, ano-ano man ang flavors dyan. Jesus image, Jesus. Okay. Nag-protest, lumabas si Martin Luther, iniwan yung image, dala yung pangalan. Jesus without image. Tapos nagkaroon ng mga image. Kanina to. Okay. Pero ang tunay ni anak ni Yahweh, tetragrama to, 2,000 taon na, naparito rin. Sabi niya, naparito ko sa pangalan ng aking hindi siya tinanggap. Kung iba pa rin ito, gaya kay Buloy. Kahapon, ilang libro na rin na-bautismo sa pangalan niya. Diba? Ibang pangalan, wala sa Biblia, tinanggap. Common sense, no? Galing, ano? Pero yung anak, na nagtangawang tao, nakitulad, mababa, hindi sa Senado, hindi pumunta sa mayayaman, di ba? Mapalad ang mga panitira. Ganun siya eh. Diba? Ganun ang aral niya. Ganun ang doktrina niya eh. Hindi siya nakilala. Tunay ang pangalan ni Joshua. Sabi niya sa 4:12, walang ibang pangalan na ibinigay sa sino ng langit. Supat natin, dinadila. Walang ibang pangalan. Yeshua. Bago pa siya ipanganak, natutuwa ako sa mga kapatid dito, babae na lalaki, tatanong sila, matatalino sila. Bago ipanganak, ibinigay ng Anghel Gabriel. Doon sa Maria, yung pangalan ng baby. Ikawalong araw, bago tuloyin, pinangalanan siyang Yeshua. Hindi pwedeng Jesus, hindi pwedeng Jesus. Kasi 500 years pangalan ng letter J. Diba? Tapos, yung pinakamaliit niya na nag-English na John Rylands. Kung may panahon kayo, Google nyo. Sa Grego man, wala siyang sigma. May walang sigma yung Yesu na sinasabi niya. Binabanggit siya niya, Yesu. Tapos ang bumabanggit, Pilipino. Ikaw, pronunciation mo, Yesu. Pero hindi ka Grego. Yeshua. Ganito kasi yan. Ang alpabeto ng Hebreo at saka Grego, alpha, beta, omega, alpha, omega, Hebreo, alpha, beta, alabata, gaya ng Pilipino at saka Muslim. Yod, he, Vav, he. Ang pangalan ng ama yung anak. Yung gitna niya, Yod, he, Vav, shin, Wow, Shu, di ba? Ayin. Yeshua, Yahweh. Pero perfect nyo yun. Hindi naman ang plastic sa inyo. Mali, nakaraan lang yung piece of unleavened bread. Yahweh. Sabi ni Soriano sa tetragrama niya, marami pangalan pero yun ang nalagay sa kanyang Nalala ko yan. Panadol ko sa pag-iyaw ng bata. kasi kung mahamahan, iibig ko siya niya, puso para na lang mag-isip.
Dapat Sabi pag nga, narinig nyo, bawal na lalo na tungkol sa Ama, ano pangalan niya, dapat kasi pag sa pakikinig, mabagal sa pagsalita, kasi ano na yung pangalan. Ang sabi ni Apostol Pablo, sino man ang tumawag sa pangalan ng iyon, maliligtas. Diba? Paano sila tatawag? Di naman nila pakinggan. Ano naman sila makikinig? Wala na sila pagkalitaan yan. Diba? Ganun din ang sinabi ni Pedro. Hindi mga lasing mga taong do. Araw ng Pentecost, parating na ang araw ng, di ba? Piyesta ng Pentecost. Pagdating ang Pentecost, bago ba ang banal na Spirit ng salita na sa iba't ibang lingwahe, umabot sa atin. Sabi ni Pablo, hindi mga lasing ang tao yan. Bagos natupad yung salita ni Propeta Joel, di ba? Sino man tumawag sa pangalan, no? Ama na yun. Maliligtas. Sa dami ng churches, 44,000 different Christian groups or Jesus-centered groups, different doctrines. Isa, dalawa, tatlong talata, tama, hindi naman totally. Di ba? Paano ba i-reconcile? Pero lahat ng yun, isa lang. Walang ibang pangalan sino na maliligtas tayo. Di ba? Tapos sabi ni Joel, nung nangyari nung April 14 Abig, di ba, nakita sa US, nagkulay buwan na naman yung, nagkulay buwan na naman yung buwan. Nakikita yan sa NASA. Kapag daw lang, nakita sa TV. Mangyayari ulit yan next year. 2 times this year. April, Passover, tapos mangyayari na naman October. Mangyayari na naman. Pero may signs yun. Lahat ng teologyo, talagang marunong, talagang maibigin sa Diyos, kagaya ng mga magi. Pumupunta sila, tinitingnan niya yung tala, papunta doon sa Israel. Alam nila yan, nagbabasa sila ng signs and evidence. Alam nila yan. Yung iba, alam nila, kung paano nagbayuba yung anak, ganun din, merong dugo, no, buwan. Tapos nung magkaroon ng World War II, sabi ko nga sa tanong ko dati, hindi pa ako makakaintindi, bakit pa may gera? Samantalang merong anong malibigay? Ibinigay yung kanyang buntong anak. Pero pag napagod mo yung Schindler's List, bakit walang bali yung buhay eh? Tapos libo-libo, patay. Kasi yung Diyos. Tapos punta ka sa maliit na bagay, dyan sa train ng araw. Maliit na bata, 4 years old, kinalagyan ng rugby. Nilagay sa... Kasi nagre-reflect lang yung buwan dun. Lababo. Yung buwan na po Direct. sa Ito. Ito, Metrobank sa Malate. Inuha yung teller. Direct sa kwarto niya. Sinaksak pa yung ari ng... What man can do to other man? Human nature ba yun? What drives him that way? Diba? Kapag hindi natin nakilala yung naglikha sa atin na mabuti, at ano nga niya kanina, likhain natin ang pang-ayos sa ating larawan. Hindi tayo naging kanarawan ng Diyos na yun na hindi natin alam. Paano tayo magiging banal? Sambahin ang pangalan niya. Siya mismo hindi natin kilala. Tapos, eto, ang inikilala natin ngayon, pangit masabihin, medyo trivia, history repeated itself. Sa panahon ni Elijah, akala niya siya na may propeta. Sabi niya, sige, pinakin ko ng hari yung sa Mount Carmel. Ang daming propeta ni Baal. Ano ba ibig sabihin ng Baal, mga kapatid? Ang Baal sa Job 16 ng Hosea, pag titignan nyo, ibig sabihin niya, Panginoon din. Malilito ka ngayon, pag binasa mo yun, sasabihin niya kasi, o kung ang Panginoon ang Panginoon, tawagin nyo. Pero kung ang Panginoon ang Panginoon, tawagin nyo. Yung mga mismong Hudyo, di ko ngayon ko sila. Dalawang Panginoon. Sino ang Panginoon dito? Parang tayo ngayon, di ba? Sino ba talaga? May Yeshua, Joshua, may Jesus, diba? History repeat itself lang. Hindi natin alam, nadadaya na tayo. Sample, sabi ng Ama, lalaki natin ang tao ay sa laging larawan at ating wangin. May kausap siya. Ngayon, ang ginawa sa Revelation, sa 13, 14, at nadadaya na rin dahil nangyari kay Eva. Pinagawa rin sila ng larawan at hininahan yung larawan. God made man in His image and likeness, then this man created God in His own image and likeness with a name. Sabi nung nagsulat ng Revelation, alam ko magagaling din siya Revelation mga ano rito, apocalyptic. Ano rito mga tao rito Revelation niya, the rock of Revelation. Pero I don't know, you come fall short of the glory. Why? Ito. Sabi sa 14, nadadaya na rin yung mga tao na nasa sanglibutan. Kung sinasabi ng writer yun, his time, the context of his time, o hanggang sa panahon natin. Pinagawa sila ng larawan, ng hayop, diba? At nadadaya niya, pinagbigyan ng tanda sa kanan, o sa kamay, upang lahat ng hindi sumamba ng kamay. Correct? Sulat yun, hindi mapupure. Dito'y may karunungan. Kailangan pala ng karunungan, kasi pag iniibig mo ang Diyos, si Yahweh ng buong puso, hindi lang puro puso, buo rin dapat pag-iisip. Number 1, dapat pag-iisip mo siya, alam ko pangalan niya. Hindi mo pwede ibig kita, pangalan
pangalan mo? Hindi pwede. Labo. Iniintindi mo siya, alam mo pangalan niya. Kasi ang may karunungan, makakakita ng pangalan ng Diyos. Nakasulat ka kay Ika. Sa Isnuebe, di ba? Ngayon, dito may karunungan, bibilangin ang bilang ng hayop. Sapagkat bilang ng isang tao. Sabihin nila, napakaliteral mo naman eh. Okay, sige, simplihan natin. Hindi ba letra to? Letra for letra to. Kaya nga ako lumipat from Katoliko to something different kasi nabasa ko, bawal ng rebulto. Sa 9:20 ng Revelation, yung mga hindi sumamba doon sa sayo na para sigurado. Ang mga nalabi sa katuuhan, di ba? Na hindi namatay sa mga salot. Kung hindi niya sumapadala ng salot, di ba, para sa Egypt. MERS kayo, yung pinakabago. AIDS, meningococcemia. Hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang huwag sumampa sa mga demonyo. Diba? Mga gawa ng kanilang mga kamay. Ito bilang bato kahoy, hindi nakakakita, hindi nakakarinig. Yung Jesus Nazareno pinubuhan sa Quiapo. May mata, hindi nakakakita. May tenga, hindi nakakarinig. Pinubuhan, pinuprosesyon. Pinupulubian pa rin, nalulunod sila, hindi nila nakakalungkot. The last 2 minutes ko, mga kapatid, ito ang mensahe sa inyo. Merong bautismo na binigay siya ang Yahweh para sa atin ng kaligtasan. Unang bautismo sa pangalan. Bautismoan mo sila, lahat binigay na sa anak, otoridad. Bautismo ang mga bansa, kasama Pilipinas, sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, at sa pangalan ng Banal na Espiritu. Ang Ginoo, hindi natin alam, maunawa niya ang pangalan ng Banal na Espiritu. Kaya lang sabi niya, lahat ng kapusungan, kasalanan na tayo patatawag sa Kanya. Maliban ang pamumusom sa Banal na Espiritu. Wala nagtuturo sa TV na nagbabautismo sa Banal na Espiritu. Lahat nagtuturo sa sarili nilang pangalan. Sila yung sikat, hindi kilala yung Diyos. Pangalan nila, lalaki. Sikat, hindi makakalimutan. Tanong sa akin ng boss ko, what's in the name ba? Ay nagtatanong siya, presidensya ng kumpanya, engineer siya. Engineer, nag-isip-isip ko, ang tinatanong mo sa akin yan? Sino ba? Ano ka ba, ya? Manny Pacquiao. Pangalan yun, buong mundo. Di ba? Ang sabi ni Yahweh, Old and New Testament, na totoo ganyan, paraon, pinastay kita ng ganyan. Upang ang aking pangalan ay mahayag sa buong lupa. Ang gusto ng Diyos, makilala siya. Ang ginagawa ng tao, lagi hinahamper, lagi sinusuppress. Ang ginawa nila, gaya rin ang ginawa sa Tower of Babel. Nagtayo sila sa sarili nilang pangalan. Malibang ang Ama, ang magtayo ng bahay, walang makaraming ginagawa ng tao. Talagang napangakibot lang ng pinto papunta sa in fairness, no? Hindi ko gusto makasakit, pero in fairness talagang kakaunti lang ang nalakas ng tama ang totoong pangalan. Kasi hindi siguro, baka pwede kang kulang, o kaya kulang din yung information campaign ng mga nagtatawag sa pangalan, baka it's our fault. Pero dapat, totoo yun ha, original, Yeshua, wala makakatanggi nun. Mga pare, mga pastor, lahat ng marunong, Yeshua. Hindi siya Pilipino, hindi siya Amerikano, hindi siya Hapon, Hebreo siya, Joshua. Ang pinakamalapit niyang English, Joshua. Ang nakapasok sa lupang pangako, si Joshua. Prophecy yun, kung nagbabasa kayo ng prophecy. Joshua, kailanman din tinawag na Jesus. Sa King James Version, 4 verse 8 ng Hebreo, tsaka sa Gawa 7:45, si Joshua na anak ni Nun tinawag na Jesus. How come sa New Testament, kung tinawag si Joshua na anak ni Nun na Jesus, ba't hindi tinawag yung Jesus na Joshua? Salamat na kapatid, pasensya na. Yung tanong po, mamaya po sa dulo yung tanong para para mapagbigyan natin yung gustong mag-present. Then, encourage ko lang sa inyo, sana manatili kayo hanggang gabi at i-share po natin.